President Aquino will push for a law that will govern the use of the 71 billion peso cocoa levy fund. The president believes this is the best move to ensure that the benefits of the cocoa levy fund are passed on to the next generations. The chief executive made this statement in a dialogue with coconut farmers in Malacanang. Rocky Ignacio reports. President Aquino assured government efforts to protect welfare of coconut farmers in the country. The president and his cabinet members met with coconut farmers to address their concerns in a dialogue held in Malacanang. 71 coconut farmers marched to Manila from Davao to call for a government assistance using the 71 billion pesos cocoa levy fund. Hindi po tayo papayag na habang naghihintay tayo sa pasya ng Korte Suprema ay mapapabayaan naman ang ating mga magsasaka ng nyog. Hindi po namin kayo pinababayaan. Mula mahigit 573 bilyong piso noong taong 2010, umangat na ng 5.1 billion pesos para sa 2013 ang nakalaang pondo ng Philippine Coconut Authority. Sadyang malaki nga po ito dahil isinama na rin sa budget ng PCA ang pondo para sa mga magsasaka ng nyog na sinalanta ng Bagyong Yolanda, pati na rin ang pagtugon sa mga tinamaan ng kokolisap. Dahil po sa pagbubuhos ng pondo, natutukan natin ang mga programang ginagawang mas produktibo ang inyong mga sakahan. The president reiterated that the executive has no authority to utilize the fund pending resolution of a motion for partial consideration filed at the Supreme Court. Alam po ninyo, kung naging tradisyonal na politiko po ako, siguro po wala na kayong marinig kundi matatayog na pangako sa araw na ito. Pero kilala po niyo ako, ang mahalaga sa akin, tumutuo sa inyo, kaya po ito ang totoo. Noong pong Setyembre ng taong 2012, ibinabana ng Korte Suprema ang huling hatol nila sa kasong COCOFED versus Republic. Noong naman pong Nobyembre ng parehong taon, lumabas ang hatol sa Coangco versus Republic, kaugnay ng UCPP shares sa partido ni Coangco. Ang mga kaso pong ito ay ukol sa Coco Levy Fund, pabor po sa inyong sektor ang mga naging desisyon. Ang problema lang po, hanggat wala pang hatol hinggil sa motion for partial reconsideration na ating nilatag para sa kasong COCOFED versus Republic at wala pang utos ang Korte Suprema hinggil sa nilatag nating motion for partial entry of judgment para sa kaso, hindi pa po tapos ang proseso at hindi pa rin po natin maaaring gugulin ang perang dapat nakalaan sa industriya ng nyog. President Aquino also cited that he will certify as urgent a bill in Congress once the Supreme Court ruled with finality on the case. He also ordered to study a possible establishment of Cocoa Farmers Trust Fund through an executive order. Bukod po sa pagpapanday ng isang batas, binahagi niya po sa akin ang iba pang napagkasunduan. Una, bagaman mas maganda kung mayroong batas, habang wala po ito, inaaral na rin po natin ang mukhain ninyong gumawa ng muna ako ng isang executive order. Ikalawa, na ang pondo ng Coco Levy Fund ay bukod pa sa pondong inilalaan natin sa Philippine Coconut Authority mula sa pambansang budget. Sangayon po tayo dito. Ikatlo, sangayon din po ako na tanging interest income mula sa Coco Levy Fund ang ating gagamitin upang pati ang mga susunod na henerasyon na magsasaka ay mapakinabangan ito. The government has allotted funds to implement programs that will support the coconut farmers and the industry, such as fertilization, intercropping, enhancement of cocoa-based farming enterprises, and scholarship program. Lilinawin ko lang po, ang pondo para sa lahat ng mga programang ito ay hindi nagmula o hiniram sa Coco Levy Fund na hindi pa nga po natin magugol dahil wala pang pasya sa ating mga muson. Mula po ito sa ating pambansang budget na talaga pong itinututok natin sa mga sektor na sisigurong nag-aaruga sa bawat Pilipino, lalo na mga nasa laylayan ng lipunan. Ano po ba ang mga plano sa mga darating na panahon? Sa usapin po ng United Coconut Planters Bank, alam naman natin hindi ito napatak mo na maayos nung nakaraan. Dumating na po tayo sa punto na para mapangalagaan ang interes ng inyong sektor at pati na rin ng buong sambayanan, kailangan natin gumawa ng mga hakbang upang masigurong masasagad ang benepisyong dala ng ating mga assets kabilang na po ang UCPB. Handa po akong gawin ito kung matutuloy po sakasakali ibebenta po ito, makakaasa tayo ng di bababa sa 1.1 bilyong piso na may daragdag sa pondong inilaan sa inyong sektor. In the end, the President urged coconut farmers to continue the consultation with the government. Siguro, buong-buo ang aming suporta at nasa panig nyo kami. Magkatugma ang mga hangarin ninyo at ang hangarin ng gobyerno para sa inyo. Ang totoo nga po, higit pa ang gusto namin, mas palawak na benepisyo at mas pangmatagalang mga struktura upang masigurong mabibigyang kalinga ang inyong sektor.
magpatuloy nga po sana ang inyong tiwala at lalo pa sana itong tumibay. Tulungan po ninyo kami sa laban tungo sa katuparan ng ating nagkakaisang adikain para sa mga magsasaksak ng niyog at para sa kalakang Pilipinas. For the People's Television, Rocky Ignacio.